mga ka-office mates, ako nga pala si Lane ng Office Getaway. Sa video na to, ipipicture natin yung mga beaches dito sa Pundakit, San Antonio, Zambales. So kung wala pa kayong idea or may napuntahan na kayo pero hindi pa lahat at gusto nyong bumalik dito sa Pundakit, I think etong video na to is para sa inyo mga ka-office mates. Kaya sana panoorin nyo hanggang sa dulo. So start tayo. So bali merong mga 7 beaches ang San Antonio. Isa na yan yung Pundakit, which is yung pinaka entry point papunta sa iba't ibang mga cove ng San Antonio. Then yung pinakasikat sa lahat, syempre yung Anawangin Cove. Then Nagsasa Cove, Talisayin Cove, at yung pinakadulo, yung Silagin Cove. So maliban dyan, meron pa kayong pwedeng puntahan dito, yung dalawang island, which is yung Capones and Camara, na pwede nyong i-side trip or talagang sadyain nyo lang yung yung island na yan. So titignan natin yung 7 yan. Ano yung pagkakaiba niyan? Gaano katagal ang biyahe? Magkano ba ang rate normally sa mga ganyang biyahe kung overnight or day tour ka lang or kung magsa-side trip ka lang? Okay mga ka-office mates, so kung Pundakit yung pupuntahan ninyo, ayaw nyo mag-island hopping, ayaw nyo sumakay ng bangka, pwede naman. So ito kasi yung pinaka entry point sa lahat. So maraming bangka dito na papunta sa mga sa iba't ibang cove. Pero pwede rin kayong mag-swimming dito. May mga cottages dito na pwede nyong rentahan. Sa kahabaan ng sa kahabaan ng Pundakit. May mga kubo, may mga tables. Pwede na rin kayong mag-videoke dito. Maraming mga tindahan na na pwede nyong bilhan ng mga inumin nyo, palamig, kaya kung yung mga alak. So hindi nyo problemahin sa Pundakit pa lang. Kaya lang ang medyo problema lang sa Pundakit is medyo malakas ang alon dito. Tsaka hindi ganun kaganda yung yung sun niya, medyo grayish yung sun dito compare mo sa mga cove. At saka yung kung gusto niyo mag-snorkeling, hindi kayo masyadong makapag-snorkeling dito gawa nga ng malakas ang alon. So talagang typical na babad sa tubig, tapos typical na banding ng mga magbabarkada or ng relatives nyo, family nyo na gusto lang maka-experience ng ng dagat. Pwede kayo dito mga ka-office mates. Isa sa pinakamaganda dito sa Pundakit is yung sunset viewing sa hapon. So yun yung mga pwede nyong gawin. Pwede rin kayong mag-hike dito. Meron dito yung Mount Pundakit at saka yung Mount Balingkilat. So pwede nyong akyatin yun kung mahilig kayo sa hiking. Then other than that, normal tambay sa dagat, magtayo ng tent, tapos mag-inuman kung nainom kayo. Yan, wala kayong problemahin pagdating sa mga pagkain. Maraming mga pwede kayong kainan dito. Tsaka sa tubig, hindi na kailangang dalhin sa island. Unlimited kayo ng tubig dito at tsaka ng yelo. So kung talagang chill lang talaga mga office mates, pwede kayo dito mga office mates. Ngayon, kung gusto nyong mag-island hopping, tapos Pundakit lang talaga yung punterya nyo, pwede kayo arkila ng mga boat papunta dito sa Camara Island. I think nasa lang yun, 10 to 15 minutes lang nandun na kayo sa island. Or yung medyo challenging, medyo may trekking ng kaunti, yung Capones Island. Medyo mabato lang talaga doon. Pero mas maganda naman yun kasi may sa taas, lighthouse. So yun yung mga pwede nyong gawin kung Pundakit lang ang punterya nyo mga office mates. So ang next natin is yung pinaka-famous sa lahat. Ito yung Anawangin Cove mga office mates, which is from Pundakit. Kung sasakay kayo ng bangka, it will take you around 20 to 30 minutes ang biyahe. Pero depende yon kung kung maalon or medyo harap yung ng tubig, tumatagal yan hanggang 30 to 40 minutes. Pero safe naman kayo mga office mates. Kung nagwo-worry ka na first timer mo sa mga ganito, magagaling yung mga bangkero natin. Tsaka may mga kasama sila kung sakali may mga aberya. Pero normally wala namang nangyayaring aberya basta-basta dyan. Basta ang pinaka-importante lang is lagi nyong suot yung life vest nyo. Insist nila talaga na isuot nyo yung mga life vest nyo. So safe siya as long na
hindi masama yung panahon. Siyempre kung masama yung panahon, nalangan naman susulong pa kayo. At saka hindi naman ipupush ng mga bangkero na pumunta kayo sa kung masama talaga yung panahon. So yun, pagdating nyo ng Anawangin Cove, marami kayong pwedeng gawin. Napapalibutan pala to ng mga aguho tree. So yun yung mga pine tree, parang pine tree ba ang tawag dyan? Tawag nila doon kasi aguho tree. Napapalibutan yung bugong cove niyan. Then yung sun nito is grayish. Bakit grayish? Gawa ito ng yung pagsabog ng mga pinatubo, kaya medyo grayish yung sun sa mga cove ng ng Pundakit. Then after nyan, ayun, marami kayong pwedeng pwestuhan dyan mga ka-office mates. Mag-pitch tent kayo. May mga may mga bayad lang. So ito yung mga mga payment pagdating nyo dito sa sa cove. So normally pag nag-avail kayo ng mga package nila, example 2 days and 1 night, which is normal naman yan lagi, ganito yung mga sample na mga rates as of as of 2026. So eto, so kung dalawa lang kayo or tatlong person, nasa 1,600 per head ang isang tour. Kung 4 to 5 person naman kayo, nasa 1,120 per head. Kung 6 to 7 person, nasa 900 per head. So habang dumadami, lumiliit. So kung 8 to 9 person naman kayo, 800 pesos na lang to per head. Pero kung 10 person kayo and above, 700 pesos per head na lang to mga ka-office mates. Ngayon, ano yung mga inclusion dun sa sa per head na yon? So ito, yung boat fare round trip, yung entrance fee, overnight stay, life vest, camping tent for accommodation, charcoal for cooking, mineral drinking water, cooler with ice, cooking utensils, CR and washroom in the island. So lahat yon mga ka-office mates is kasama dun sa package. Bali, ang next naman natin is yung Talisayan Cove mga ka-office mates. So after ng Anawangin, ang susunod kasi na cove dito is yung Talisayan Cove mga ka-office mates. So papalayo tayo, Pundakit, Anawangin, tapos Talisayan Cove. So ang pinagkaiba ng Talisayan Cove dito sa Anawangin Cove is hindi siya ganun ka-crowded. Kasi ang Anawangin Cove mga ka-office mates, kaya crowded yan kasi malapit yan. Madaling ibiyahe. Besides that, mas maganda siya kasi meron siyang mga party-party sa gabi. Normally, yung mga nagpupunta sa beach, gusto nila yung may party at night. Kaya ganun ka-crowded ang Anawangin. Pero kung gusto mo naman ng peaceful talaga na cove, yung talagang gusto mo lang is nature trip, Talisayan ang puntahan mo mga ka-office mates. So mas matagal lang siya ng kaunti pagdating sa biyahe. It will take you around 35 to 50 minutes ang biyahe ng Talisayan Cove mga ka-office mates. Again, depende yan sa sasakyan nyo. Depende sa bangka, depende sa alon, or depende sa panahon. So dyan nakadepende kung gaano kabilis o kabagal yung biyahe ninyo mga ka-office mates papunta sa mga cove ng Zambales. So ano yung mga pwedeng gawin dito sa sa Talisayan Cove? Syempre yung pinaka gusto ko dito mga ka-office mates, yung bundok niya, yung overlooking niya ng cove. Napakaganda ng ng bundok ng Talisayan Cove mga ka-office mates. Kung i-rate ko siya in terms of sunset, yung Talisayan Cove yung pinakamagandang sunset para sa akin mga ka-office mates. Na-try kasi naming umakyat doon ng around 40 minutes. Pagdating sa dulo, medyo siya kasi ridge ang dating ng ng bundok ng Talisayan, yung spot ng hiking niya. So maganda ang viewing ng sunset doon. Kailangan niyo lang talagang magdala ng flashlight kasi syempre pag pinuntahan yung sunset sa taas, pagbaba nyo madilim na. So kailangan yung pang-ilaw kasi delikado. Bangin yan. Although may mga hawakan, may mga part na may mga na linagyan nila ng hawakan, pero hindi lahat may ganon.
So, ingat-ingat lang mga office mates. So, kung akyat naman kayo, make sure na magdala kayo ng tubig kasi hindi rin basta-basta, medyo matarik siya. Kaya kailangan nyo ng additional na na pang-refresh. So, yun ang pinaka-highlight ng Talisayan ko mga ka-office mates. Maliban dyan, meron rin silang ilog katulad ng Anawangin. So, yung ilog na to is nakalink rin sa dagat. Sa side lang ng bundok na sinasabi kong hiking. So, parehas yan. Parehas siya, nasa kanan parehas siyang hiking spot at saka yung tubig, yung ilog ng Talisayan ko mga ka-office mates. Malamig at saka sobrang linaw ng tubig dito kasi syempre galing sa bundok. So much better, I think mas maganda tong ilog na to around November, December, January, yung hindi pa ganun kainit, hindi pa siya dry na dry, kaya makikita mo talaga yung flowing ng tubig hanggang sa papuntang dagat or magsasalubong. Pag high tide, babalik naman yung tubig papunta dito sa sa ilog na to. Ito nga pala yung mga rates ng Talisayan Cove, which is medyo pricey siya ng kaunti compare mo sa sa Anawangin. So ang Talisayan Cove for 2 days and 1 night, so exclusive tour to. So 1,700 per head ang 2 to 3 person. 1,100 per head naman kung 4 to 5 person kayo. 780 pesos per head kung 6 to 7 person kayo mga office mates. 680 pesos per head naman kung 8 to 9 person kayo. At 600 pesos per head kung 10 person and above. So, ibig sabihin, pag mas marami kayo, mas makakamura kayo mga ka-office mates. So, same package ng Anawangin, yung mga inclusions pagka inabil nyo yung package na to. So, syempre, yung boat fare, yung round trip mga ka-office mates, overnight stay, life vest, camping tent for accommodation. So, pwede kayong mag-request kung mas marami kayo, pwede kayong mag-request ng additional na tent. See, I think may additional na lang na payment yon. Or kung kung solo joiner ka, siyempre, kung wala kang dalang tent, pwede ka na mag-request doon ng para solo mo lang yung tent, mga office mates. Plus, provided rin nila yung charcoal for cooking. Yung mineral drinking water, may provided rin silang ice. So, kung nagkulang naman, so sa tingin nyo, kulang, doon pa lang, before pa lang kayo umalis ng Pundakit, pwede na kayong mag-extra, mag-request na ng extra. Although, pag nagkaubusan naman, may mga mabibila naman kayo doon sa island. Kaya lang, syempre, kung depende yun sa panahon, sa kung summer talaga, maraming tao, mas mabilis maubos yung tubig at saka yelo. So, normally, ang ginagawa nila is bubalik sila dun sa Pundakit, tapos magdadala uli sila ng tubig at saka yelo dito sa Talisayan ko mga ka-office mates. So, yun. Hindi nyo rin problema yung CR dito. Maganda rin yung CR sa Talisayan ko. Malalakas yung tubig. Tsaka yung yung cooking and utensils, provided pa rin yun, kasama na rin yun dun sa package. Ang hindi lang laging kasama is yung environmental fee na 20 pesos, yung parking fee sa sasakyan ninyo pag iniwan nyo siya sa Pundakit overnight. So yan, 200 pesos per head yun. 200 pesos per car. At saka yung cottage na i-avail nyo sa sa Talisayan. Sa Talisayan naman is 1,000 pesos per cottage mga ka-office mates. I think kailangan nyo yun kailangan nyo yung kubo para pagka kayo, magbabanding kayo, hindi lang yung yung kakain, hindi lang mag-swimming. Kailangan nyo yun para ilagay nyo yung mga pagkain ninyo, tsaka for preparation na rin habang yung iba naliligo, at least may silong kayo maliban sa tent. Kasi normally pag summer talaga mga office mates, tirik yung araw. Kahit nasabi mong napakaraming aguho tree niyan, mararamdaman mo pa rin yung init kasi yung sikat ng araw, tumatagos yan mga office mates. Pero kung magre-renta kayo ng cottage, mas okay. So yun, yan ang Talisayan ko mga office mates. So yung next naman natin is yung Nagsasakob. So nanggaling tayo ng Pundakit, tapos sumunod yung Anawangin, Talisayan. Ngayon kung lalayo pa tayo ng kaunti, yan naman ang Nagsasakob, which is I think for me, yan yung pinakamaganda sa lahat. Sa akin lang yan mga office mates kasi nagaganda na ako sa ilog ng Nagsasakob. Napakalawak,
Tapos ang sarap maligo, yung flowing ng tubig ang ganda. So yun. So yun ang susunod natin na pupuntahan mga Coffee Mates. So ito naman yung normal rates dito sa nagsasakop as of 2026 mga Coffee Mates. So since malayo ang nagsasakop, yung 2 to 3 person nila is around 2,000 per head. Kung 4 to 5 person naman, bali 1-2 per head ang package ng 2 days and 1 night. Kung 6 to 7 person naman kayo, 880 per head. Kung 8 to 9 person naman kayo, 780 per head. Kung 10 person naman kayo and above, nasa 700 per head ito mga Coffee Mates. So same inclusion kasi ang nagbe-base lang ako sa isang organizer. So inclusion dito, both pair round trip, entrance fee, overnight stay fee, life vest, camping tent for accommodation, charcoal for cooking, mineral drinking water, cooler with ice, cooking utensils, CR and washroom in the island. Yung exclusion naman, hindi kasama sa bayad is yung environmental fee uli, parking fee, at syempre yung mga cottage nila. So dito sa Nagsasa, ang cottage nila is 1,000 pesos per cottage. So yun mga Coffee Mates. So same thing. Kung nagkulang kayo ng ng panluto, nagkulang kayo ng tubig, mas marami kayo, mas malakas kayong uminom, request lang kayo sa contact ninyo. Pwede kayong dagdagan ng yelo, dagdagan ng kaldero uli. Although may nagtitinda rin naman dito sa island, pwede naman kayong bumili doon. Pero normally kasi pag maraming tao, katulad ngayon summer, nagkakaubasan yan. So, mangyayari, kukuha pa sila uli sa Pundakit, babalik pa uli sila doon. So, maghihintay kayong bumalik uli yung mga bangka na magdi-deliver ng yelo o kaya ng alak. So, much better bago pa lang kayo dumating doon is nabili nyo na lahat ng mga kakailangan ninyo. Kung na lang kayo, magre-request kayo kung magpaparefill na lang kayo ng tubig or ng yelo. So, yun mga Coffee Mates kung pupunta kayo dito sa Nagsasakop. Since ang Nagsasakop, nasa 45 to 60 minutes ang biyahe from Pundakit. So, matagal-tagal yun. For sure, kung first time mo, kakabahan ka. Pero, I think, mag-enjoy ka naman sa sa scenery habang nasa bangka ka. Nakikita mo yung mga bundok, madadaanan mo yung anawangin, madadaanan mo yung talisayin. So, walang kaba sa umpisa lang yung kaba mga Coffee Mates. Baka nga sa sobrang tagal matulog na lang kayo eh. Pero normally mas maganda ma-enjoy niyo yung buong biyahe. Kami noon, may nakasabay pa kaming mga pawikan habang papunta kami ng Nagsasakop. At saka yung flying fish. Marami niyan. Pag natsyempuan nyo, napakaswerte nyo mga Coffee Mates. So ang budget naman pagdating sa Nagsasakop, since mas malayo siya kasi around 45 to 60 minutes yung biyahe, ang inclusion same pa rin kung same organizer yung nakuha nyo. Boat fare, entrance fee, overnight stay hanggang cooking in utensils sa ice, pares lang. Ang pinagkaiba lang yung bayad nyo per head. Since mas malayo siya, mas malaki yung bayad nyo per head. So kung 2 to 3 person, ang 2 to 3 person nila is 2,000 pesos per head mga Coffee Mates. Yung 4 to 5 person naman nila is 1,200 pesos per head. Ang 6 to 7 person is 880 pesos. Kung 8 to 9 person naman kayo, 780. At kung 10 person and above, 10, 15, 20, lang yun, 700 pesos lang per head yun mga Coffee Mates. So not bad na rin. Tapos depende yan sa marerentahan yung or kung yung bangkang available based dun sa organizer. Pwedeng magkakasya kayo lahat doon or magdadalawang bangka kayo or magtatatlong bangka kayo. Nasa sa kanila na yon or nasa sa inyo na kung anong gusto nyong sakyan. So yung last sa sa mga cove, actually ito hindi ko pa to napuntahan eh. Kaya
wala pa ako masyadong idea sa lugar at saka video. Pero kung pupuntahan yung Silagin Cove, ito yung pinaka konting tao. Kung gusto mong magmuni-muni, kung gusto mong talagang chill lang, na ikaw lang, kayo lang, mag-Silagin Cove kayo mga Coffee Mates. Ang ano lang sa Silagin Cove is nasa 1.5 to 2 hours ang biyahe sa bangka. Sipin mo yun, malayo-layo yan mga Coffee Mates. Uubusin nila yung oras mo. Pero kung gusto mong makita yung cove, kung gusto mong ma-experience yun, why not? Ganun rin naman kasi pagka pupunta ka sa ibang mga mga island, katulad ng sa mga Bicol, mga 2 hours din naman yung mga biyahe dyan pagka mag-island. So, okay lang naman na ma-experience nyo yung sa Silagin Cove mga Office Mates. Pero sa side ko, sa side ng Office Getaway, yun yung tinatarget namin na puntahan, yung Silagin Cove. So, pagka napuntahan namin yun, pwede namin gawa ng separate na video yun mga Office Mates. May dalawa kasing entry yan eh. Pwede kayong pumasok ng, or pwede kayong magbangka from Pundakit, or sinasabi nila pwede rin daw bandang Subic sa Olongapo, mas mabilis daw doon. So alaman natin yung yung pagkakaiba ng dalawa. Pero yung mismong cove, ang pinagkaiba lang niya mga Coffee Mates is yung Silagin is medyo mabato daw, may part na mabato siya. By the way mga Coffee Mates, dun sa apat na binanggit kong cove, Anawangin, Nagsasa, Talisayin, Silagin, walang cellphone signal doon mga Coffee Mates. So talagang walang text, walang Facebook, wala lahat, walang YouTube, wala kayong marireceive ng mga calls. Kaya kung gusto niyo lang talaga ng relaxing, na chill lang, na ma-experience lang talaga yung kayo lang, walang manggugulo na galing work, walang manggugulo na mangungutang or something, yan, punta kayo sa mga cove na yan. Ang medyo ang medyo disadvantage lang pag may emergency. May emergency sa bahay ninyo, hindi kayo makokontak. So yun lang yung medyo disadvantage doon. Pero all in all, magaganda yung mga cove ng mga magaganda yung mga cove ng Pundakit, San Antonio, Zambales mga Coffee Mates. So yan, naka na tayo, 4 plus yung Pundakit mismo. So may dalawa tayo, yun yung Capones at saka yung Camara Island. So yung Capones kasi napuntahan na namin yan, pero yung Camara hindi pa. Magkadikit lang naman malapit lang naman sila sa kung pupuntahan nyo. So normally, pwede nyong isama sa mga package ninyo yung side trip. Kung pupunta kayo ng Anawangin, pupunta kayo ng Nagsasa, pupunta kayo ng Talisayan or ng Silagin, pwede nyong sabihin sa sa organizer na bago kami dumaong sa Pundakit, side trip muna kami ng Capones, or tignan muna namin yung Camara Island. Kasi guys, yung Capones Island, napakaganda niya talaga. As in, iba rin yung doon, iba rin yung buhangin doon, may mga shells. Medyo pink na may mga shells siya. Kaya kakaiba. Medyo medyo malalim lang siya. Medyo delikado lang talaga kung talagang lalayo kayo. Hindi katulad ng Nagsasa, ng Talisayan na kahit pumunta kayo sa ilang metro mga Coffee Mates, hindi kayo basta-basta malulunod doon kasi mababaw lang. Dito sa Capones, medyo may kalaliman to, kaya kailangan lang talaga ng konting ingat. Pero mismong island nito, panalo yan mga Coffee Mates. Meron niyang lighthouse sa sa taas. So, dati pwedeng i-hike yun pwedeng puntahan. Nung last time na tinanong namin, hindi pa raw pwede. Pero this 2026, tanungin nyo na lang sa mga organizer kung pwedeng puntahan yun. Pero all in all, pwede nyo maglakad-lakad sa island. Normally, or syempre, kung mag-out kayo sa mga cove ng mga 8, 9, 10 ng umaga, or worse na yung 12 ng tanghali, makakarating kayo doon mga 1 kung 12. Mainit, as in mainit, yun lang yung doon. Although syempre, nangitim na rin naman kayo sa mga cove, pero tiisin nyo na lang yung init sa Capones at saka sa Camara Island mga Coffee Mates. Pero worth ang pagpunta nyo doon kasi
malinis at saka kakaiba siya. Iba siya sa mga cove. So yung dalawang yon, yung Camara at saka yung yung Capones, kung pupunta kayo ng San Antonio, yan yung mga pwede nyong i-side trip. Although pwede nyo rin siyang puntahan diretso from Pundakit kung hindi kayo nag-cove. Kaya walang problema doon mga office mates. Pwede nyo pa rin siyang makita. So kung nanggaling kayo ng malayong lugar, nasa south, tapos napunta kayo ng Zambales, I think mas maganda na i-side trip nyo na yon. At least nakadalawang cove kayo. Nakadalawang kayo, yung cove at saka yung island, nakita nyo parehas. So yun,